Hi guys! Welcome to my vlog! Tinatanong nga po ng mga karamihan bakit nga po ba nag-stop yung mga agency sa Pilipinas na nagpapaalis ng papuntang Poland. Ano nga ba ang naging problema? So, sa akin naman kasi, it doesn't matter kung mag-stop naman yung agency ng Poland. Ang importante is makarating kayo ng Europe. Kasi dati talaga, may nagpapaalis talaga ng papuntang Poland. Kaso, nag-stop sila gawa ng ang dami nag-run away, tapos nagkaka-issue sa visa appearance kasi yung iba daw binabayaran yung slot kasi nga yung iba draw basis halos, diba? Tapos yun ang naging sistema ngayon sa ibang mga console. Naging issue na yan sa ibang bansa eh. So kaya siguro tinanggal din sa Pilipinas. Tapos, yung mga agency dati nagpapaalis na pupuntang Poland, ibang part na sila ng Europe yung pinapaalis nila na minimal lang din ang gastos. Pero para sa akin guys, mga kabayan, mas okay na i-grab nyo yung opportunity na yun. Is that, it doesn't matter naman kasi kung any part ng Europe, importante makapasok kayo dito. Kasi nga, makakalipat din naman kayo ng Poland eh. Basta may legal documents kayo, may visa kayo, or may PRC kayo kung saan bansa man doon mapupunta. Kasi gano'n naman ang sistema dito sa Europe. Basta Schengen visa ka. Tapos, yung mga nag-a-apply sa Pilipinas, honestly, ang dami nakakaalis sa Pilipinas. Mga kaibigan ko talaga din nakaalis. Talagang, sila, maramihan sila kung magpaalis yung mga agents sa Pilipinas. Tapos ang ginastos lang nila is medical lang. So napakaswerte. So kami kasi nung pumunta kami dito sa Poland is ang laki ng ginastos namin. Hindi na, nung time ko kasi na pumunta ako dito sa Poland, hindi ka talaga makakarating ng Poland na wala kang pera. Totoo yung sinasabi ng iba. Yung iba kasi na misinterpret yung sinasabi yung ibang nagwa-vlog na mayabang daw. Kasi totoo naman yun guys. Kasi na-experience nga namin, na-experience ko mismo na ang laki din talaga ng binayaran ko, nasa 280,000 sa peso. More or less, ganun. Kasi ang sistema kasi dito ngayon sa Poland is talagang nag-tight na sila eh. Sa mga document, kailangan talaga may legal documents ka na stay dito. Hindi kagaya na kahit expired visa ka is nakakapagtrabaho kung saan saan, nakakagala ka kung saan saan. Starting last year, August, talagang mahigpit na, talagang nag-check na sila. So kaya yung mga illegal stay dito is napilitan talaga mag-process ng PRC, yung temporary residence, which is okay naman nag-process ng residence card. Kaya nga lang talaga need mo ng patience doon kasi nga yung iba matagal, yung iba mabilis, iba kasi ng proseso. Tapos yung iba nagkakaproblema sa agency, kaya pagpunta mo dito talagang hahanap ng maayos na agency. Yung mga agency naman, malalaman mo yan kung maayos ang patakaran. Magtanong-tanong ka sa kapwa mo Pinoy, kasi ang mga Pinoy dito hindi naman magsisinungaling kaya pag mismo na-experience nila yung agency na yun. Gaya ako, experience ko kasi dito sa Poland, kapag alam kong pangit yung agency, hindi ko na nire-recommend. Or kung gusto nyo pumasok sa agency at gusto nyo humingi ng tulong ko, kayo na mismo yung directly mapag-uusap sa agency, itanong nyo lahat ng mga gusto nyo itanong. Hindi na ako makikialam doon. Pero ang sa akin lang guys, kapag alam nyo ang sistema ng agency is sa una pa lang pangit, sa una pa lang hindi nyo gusto yung trabaho, sa una pa lang hindi nyo gusto yung pasahod, guys, umalis na kayo. Kahit 1 day lang pinasok nyo. Maraming trabaho dito sa Poland, kaya huwag kayong matakot na lumipat at maghanap ng iba. Kasi dito talaga napakaraming trabaho. Hindi naman totoo yung sinasabi ng ibang kabayan natin na walang trabaho dito sa Poland. Napakaraming trabaho dito. Ikaw lang talaga yung mamimili. Lalo na ngayon, ang ganda na ngayon sa Poland. Honestly, dati ayoko talaga dito sa Poland kasi nga ang baba-baba ng sahod. Ngayon, ang taas na ng sahod kasi nga yearly naman siya tumataas, tapos gaya nitong year na to, twice siyang nag-increase.
ng sahod. So kaya masaya yung mga Pinoy dito. Tapos meron kasi ditong dalawang klase ng employment, isang direct, isang under agency. Kapag direct kasi nakafix lang yung sahod nun. Yung usually sinasahod nila nasa 4,000 plus ganun. Tapos 20 days working 20 working days lang, 20 days working day, ay nakakamali ako 20 working days lang sila per month, nakafix na yon. Tapos usually sila nagbabayad ng bahay nila, naupa sila ng apartment, tapos yung transportation sa kanila na din, unlike sa agency na minimal lang yung binabayaran sa accommodation, tapos minsan libre pa yung transport, iba-iba, merong libre, merong may bayad, may time na libre lahat, may time na may bayad lahat. Pero kapag sahod ang pag-uusapan guys, kayo na yung magdidesisyon doon kung tingin nyo sasapat ba sa inyo or hindi. Kayo na yung magdidesisyon kung lilipat or mag-i-stay kayo. Pero sa akin guys, honestly, mas importante sa akin yung nagpa-process ng TRC. Kahit hindi ganun kalakihan yung sahod, yung tama lang. Basta nagpa-process ng TRC at maayos yung agency, mag-i-stay na kayo doon. Kasi kapag pag-process naman na kayo ng TRC, kukuha nyo yung TRC. Usually kasi na-approve yan is 3 years, ganun. Kapag na-approvehan nyo ng 3 years, marami kayong option. Lumipat kayo sa ibang part ng Europe, na euro yung sahod, ganun. Marami kayong privilege as long may legal documents kayo. Tapos yung kung mag-TNT man kayo, choice nyo na rin yun. Huwag kayong makinig sa mga kababayan nyo dito na negative sila magsalita. Kasi ito guys, iba-ibang klase na ng tao nakakasama nyo dito. Sa totoo lang, yung unang dating ko dito sa Poland, hindi maganda experience ko dito. Kasi nga, meron ako nakatrabaho na talagang grabe, nilait-lait ako. Hindi ko naman nilalahat ha, pero first time ko maka-encounter ng taong ganon na talagang nilait yung buong pagkatao ko, na hindi naman nila ako talaga kilala, na as in talagang galing ako ng Taiwan, 12 years na nilait ako ng first timer na nag-a-abroad. Tapos kesyo daw siya, hindi ko naman dinadaw ng mga teacher, kesyo teacher daw siya sa Pilipinas, licensed teacher siya, tapos nagtuturo siya, ganon. Hindi ko naman dinadaw ng mga teacher, pero grabe siya guys, as in nilait niya yung pagkatao ko, as in. Syempre, sino ba naman tayo para hindi lumaban? Syempre, ako naman, nanggaling ako ng Taiwan, alam ko yung mga kalakaran ng mga tao, yung mga ibang OFW na kapwa natin mga Pinoy. Syempre ako sarili ko, ako kasi yung tipong pag alam ko sa sarili ko paglalaban ako, lalaban ako, ganun kasi ako. Tsaka dumating ako dito sa Poland, may dala akong sariling pera, kumbaga hindi ako naghihirap na nakagaya, kasi sa totoo lang yun ang lait sa akin, pala utang yun. Tapos pala utang yun guys. Tapos ako pa yung nilait niya, hindi naman sa pagmamayabang, kasi nga as in compare yung pag-uusapan na ng time na yun, talagang hindi naman ako naghihirap. Nung dumating ako sa Poland na na-provide ko lahat, bumili ako ng sasakyan, sarili kong sasakyan, kahit maliit yung sahid ko, okay lang sa akin. Kasi nga, kumbaga, nagbibigay naman ako sa parents ko, pero hindi naman yung talagang uobligahin ko yung sarili ko, lalo na kung nag-uumpisa pa ako dito sa Poland. Tapos meron pa nga nanlait sa akin na mukha daw akong palaka. Pero yun mga guys, sa totoo lang, pinatawanan ko lang naman yun. Pero siyempre, may time na lalaban at lalaban ka talaga. Kasi nga, lalo kung alam sa sarili mo na yun ang lalait sa'yo, grabe. Hindi ko na lang talaga makuha yung, hindi ko na lang talaga masabi kung ano yung gusto kong sabihin. Pero talaga, kung kayo sa lugar ko, lalabanan nyo talaga, as in. Lalo na kung alam nyo yung disposisyon ng lait sa inyo. Tapos yung sila dito, yung parang away bata, ganun. Kaya kapag kayo dumating dito sa Poland, huwag kayo masyado pitiwala, kasi dito
hindi sila takot makipag-away. Hindi kagaya nun sa Taiwan na dun sa Taiwan, kapag nakipag-away kasi ang mga tao doon, takot silang mapauwi, ganun. Hindi kagaya sa dito sa kagaya dito sa Poland, makipag-away ka, okay lang, ganun. Sa ibang bansa kasi 'di ba made-deport, mata-terminate ka, deportation, ganun. Napag-away ka. Dito hindi, malayang nakikipag-away yung mga palaaway. So ngayon, ganun lang guys. Kung alam nyo naman sa sarili nyo na mahaba yung patience nyo, diba, go lang. Pero pag alam nyo sagad na kayo, labanan nyo. Pero ako kasi dumating ako sa point na ganun, na nilabanan ko talaga. Kasi nga, sobra din kasi. Sobra din talaga. Tapos kung kayo makakarating dito sa Poland, pag-deal ni Lord, mag-message lang kayo at kung kailangan niyo ng help, nandito lang ako guys. Wala nang problema. Kasi marami man akong contact na agency dito na makapagbigay sa inyo ng trabaho. Tapos kung may mga tanong lang kayo, mag-comment lang kayo dyan sa video ko. Huwag kayong mahiya. Minsan kasi hindi ako nakakapag-upload gawa ng sa busy ako sa baby ko. Pero nag-reply naman ako sa mga message niyo, mga comment niyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching for my video. God bless us all po.